kapatid sa pananampalataya ng ating minamahal na si Pastor Alex. Sa ngalan po ng Sambahayang Iglesia ng Jesus Christ, the Heart of Worship, Imus, na pinangungunahan po ni Pastor Ronald Manalo, kami po ay nakikiramay sa mga naiwan na mahal sa buhay po ni Pastor Alex. Sabi po sa Mateo 5 verse 4, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Bagamat nasa kalagitnaan po tayo ng ating mga pagluha at dalamhati dahil sa nangyari, nakakasigurado po tayo na ang patnubay at kaaliwan ay magmumula po sa ating Panginoon. Kaya po sa mga oras na ito, sa atin pong pagsisimula, manalangin po tayo. Aming Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyong harapan. Salamat po sa gabing ito na kami po'y binigyan mo ng buhay, Panginoon, kalakasan, O Diyos. Pinagtipon-tipon sa mga oras na ito para po sama-sama kami, Panginoon, na magtamayan, O Diyos, sa dito po sa nangyari po kay Pastor Alex. Lord, ikaw po siya manguna sa aming gagawin, sa mga aming mapag-uusapan, sa aming mga maririnig na salita mo or encouragement mo, Panginoon. Hayaan mo magbigay ito ng kalakasan sa bawat isa at magbigay nga po ng kaaliwan na tanging sa presensya mo lamang aming matatagpuan. Maraming salamat po, O Diyos. Itinataas po namin ang iyong pangalan. Sa tanging pangalan niyo na si Jesus. Amen. Nanyayahan po ang bawat isa na tayo po tumayo. Pagbasa sa kanyang salita sa awit 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sandalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking sarong pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh. Mananahan. Panginoon, amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang amin pong gawain sa gabi ito. Mangusap ka sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Si Yahweh ang aking pastor, di ako makukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik niya aking kalakasan. Pinapatnubayan ang bawat hakbang, hindi ako mag-iisa. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan. Si Yahweh ang aking pastor,
siyang aking kalakasan, Aking patnubay, ang aking patnubay sa landas ng katuwiran, upang ang ngalan niya'y aking papurihan. Ang kaluwalhatian niya ang itataas, tungkod niya't baston ay ang aking matibay na sanggalaw. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan. si Yahweh Ang aking pastor, siyang aking kalakasan, ang aking patnubay, ang aking patnubay sa landas ng katuwiran, upang ang ngalan niya'y aking papurihan. Ang kaluwalhatian niya ang itataas, tungkod niya't baston ay ang aking matibay na sanggalaw. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw sa akin ang lahat-lahat. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw sa akin ang lahat-lahat. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. sira Yahweh, sa'yo ako
sitwasyon at suliranin ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti po ang ating Panginoon. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. With faith, let's sing that song. Saan mang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Minsan pa, saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. O maglaho man, Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. minsan po nating awitin from our hearts. Sa gitna ng bagyo. Sa gitna ng
sa lungkot at sa saya. at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Panginoon, ito po ang aming pinananampalatayanan. Anumang season ng aming mga buhay bilang mga anak mo, Panginoon, naniniwala kami ikaw ang aming napakatibay na sandigan. Our solid ground, O God. Our rock, our Savior, Panginoon. Lord, I just pray na I know Pastor Alex, ito yung gusto niya. Still praising you kahit nasa gitna ng lungkot. Still worshiping you, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isang naririto. Patuloy po na mag-minister ang Holy Spirit sa aming kalagitnaan. Lord God, at isa pong napalaking pribilehiyo ang gabing ito na makapag-worship, Panginoon. Manguna sa worship na ito para po sa man of God na ginamit mo mightily dito sa lupa, Panginoon. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa, sa buhay ni Pastor Alex. Ikaw po ang mapapurihan, madakila, at mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili po tayo nakatayo. Pagbasa po mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, talatang 27 hanggang 28. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo ay minsan lang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Tayo po ay makakaupo na. Hindi na po mabilang sa aking mga daliri, kamay at paa, kung ilan na po ang aking na-necrological service. Merong kamag-anak, merong hindi kamag-anak, merong miyembro, at meron ding mga kamanggagawa, kagaya po ng aking kumpare, si Pastor Alex. At sa bawat necrological na aking pong napupuntahan o kung saan ako ay nagbibigay po ng serbisyo, lagi nating hinahanap saan ka huhugot at ano ang pwede mong isipin para imbis na ikaw ay malungkot, ngingiti ka rin kahit papano. Di po ba pagka ganitong senaryo, ang ating mga mukha ay parang hindi malaman kung paano mo ilalabas yung damdamin. Pero alam po ninyo, kaming mga pastor, lalo ang aking Pastor Alex, ay napakayaman sa pagpapaliwanag na meron pong kabilang buhay. Bawat pananampalataya dito sa Pilipinas o sa buong mundo, ang ending ng amin pong hamon sa lahat ng nananampalataya sa Diyos, merong pangako sa kabilang buhay. Amen po ba? Si Jesus ang nagsabi na siya'y naghahanda ng silid para sa atin, sa mga sasampalataya sa Kanya. Siya po ang nagsabi, ako ang daan, katotohanan at buhay, walang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan niya. So, pag nasunod natin yon, ang sinasabi natin, ang banal na kasulatan ay hindi sinungaling
para sabihin niyang nagsisinungaling siya na siya'y naghahanda ng silid sa mga nananampalataya at siya ay tanging daan, katotohanan at buhay. So kung atin po itong ilalapat sa ating pong panahon, lalo sa sitwasyon na meron po tayong sobrang mahal sa puso natin na si Pastor Alex, meron pa rin pala tayong pwedeng paghugutan ng ngiti at kaaliwan sa puso. Amen? Dahil may pangako sa sino mang sasampalataya na alam nating ipinamuhay ni Pastor Alex, tinanggap niya na si Jesus ay tanging daan, katotohanan at buhay, at ang pangakong merong silid sa lugar na yon ay nakatira na ngayon, si Pastor Alex. Amen? Hindi ba pwede nating palakpakan ang mga bagay na ito? Di ba? So, meron din palang lugar para tayo ay magsaya. No? Ang nagpapalungkot kasi sa atin, yung hindi na natin siya makikita, yung mga alaala na pwede nating ilagay sa isip at sa puso. Kaya yung ibang namatayan, umaalis ng bahay, pinagpapalit-palit yung mga kasangkapan at mga lugar kung saan siya natutulog, kung saan siya lagi nakaupo, kung saan siya nagkakape. Kasi ayaw niyang maalala yung mga bagay na masarap alalahanin dito sa lupa, pero hindi na pwedeng mangyari. Pero ito po'y katotohanan na mangyayari po sa ating lahat. At hindi po natin ito pwedeng takasan. Meron po salita na there is always a second chance. Diba? Kung ikaw ay nag-aral, hindi tumama ang kurso, anak, mayroon pang second chance. Hanap ka ng ibang kurso, akma para sa'yo. Kung ikaw ay nag-asawa, hindi ka naging matagumpay, at pwede namang mag-asawa uli, anak, mayroong second chance. Pero sa katotohanan, merong mga ilang bahagi ng buhay natin dito sa lupa na wala na talagang second chance. Halimbawa, yung kasalukuyan, ito, bukas, ito ay nakaraan na. At hindi na ito pwedeng maging second chance. Walang naganap na kasalukuyan na naging nakaraan na naulit ng parehong-pareho. Hindi na ito pwedeng maging second chance. Ngayon, ang kultura nating mga Pilipino ay magtipon-tipon at mag-alalahanin ang mga natatanging okasyon taon-taon. Halimbawa, kaarawan. Di ba? Ngayon, bawat araw, mula na ikay magdiwang ng kaarawan, kinabukasan, hindi mo na pwedeng ibalik yung petsa na kung saan ikaw ay nagdiwang. Every day is present, and then that present become yesterday and past, hindi mo na siya pwedeng balikan. So wala nang second chance. Kaya sinasabi ng Biblia, mananagot ka sa Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. At sinasabi natin, once and for all, please, once and for all, nakikiusap ako, magbago ka na. Nakikiusap ako, maniwala ka na. Nakikiusap ako, huwag mong sabihin bata ka pa, malakas ka pa. Please. There is no second chance sa buhay kapag kinuha ka na ni Lord. At ang chance mo na lang ay ang patutunguhan magpakailanman. Kaya the Bible speak to us, ang tao itinakda na mamatay minsan. Salitang minsan ay once and for all. Hindi sinabing pwede kang maulit ng ilang araw. So, please, maniwala ka naman. Maniwala ka naman na ang buhay ay talagang isa lang. At there is no second chance. So, sa mga naniniwala, pinagbubuti niya ang buhay dito sa lupa. Kasi there is also hindi pwedeng nating baliwalain yung tinatawag natin unexpected circumstances. Yung hindi natin inaasahang pangyayari. And one of the unexpected circumstances, yung kamatayang tulad po nito. What if sinabi mong magbabago na ako bukas, pero ngayon ka namatay?
What if sinabi mong pag ako ay nag-asawa na, saka ako na babaguhin, pero namatay ka na? Please, sayang. Sayang. Kaya sabi, yung kadugsong na salita, si Kristo ay minsan din lang nagbigay ng kanyang buhay, na ang layunin ay isa lang, iligtas niya ang lahat ng makasalanan na tulad natin. And that is also once and for all. Kaya pwede ba maniwala na tayo doon? So pag tayo po'y naniwala, susundin natin kung ano ang tama sa lupa, kung ano ang kalooban ng Diyos sa lupa, kung ano ang nakakalugod sa Panginoon, at hindi natin bibigyan ng pagkakataon ang bawat araw na tayo ay mananagot sa Diyos, magsusulit sa Diyos, pero sa paraang hindi makakabuti para sa atin. Ang kautusan ay agad ibinibigay ang hatol. Pero ang biyaya ay napakalawak. Napakadami mo ng kapalpakan, lalo kang yumayaman. Napakalayo mo na sa Diyos, lalong parang sinasadyang umuunlad ka pa sa iyong pamumuhay. Kung kailan ka nagpapakasama, parang tila baga bumabagay pa sa iyo ang sitwasyon. Kasi ang biyaya ay napakalawak. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi taliwas sa kanyang mga pangako. Inaantay niya ng lahat ay makapagsisi sapagkat ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Kaya everyday na tayo ay nagising mula sa pagkakatulog, iisa lang ang mensahe sa ating pare-pareho. O ayan, binigyan na naman kita ng second chance. It's time for you to change. It's time for you to believe. It's time for you na magsinsiro sa akin. Hindi ka namatay. Natulog ka. Kinabukasan, namatay ka na, nabuhay ka na naman. Another message. O ayan, binigyan na naman kita ng second chance. Kasi in my heart, sabi ni Lord, wala akong gustong mapahamak hanggat maaari. But the problem, ang tao ay likas na kagustuhan sa kanyang sarili. May kasalanan, may pita ng laman, at may kayabangan sa kanyang buhay. You know, Pastor Alex is a man of few words. Hindi siya masalita. Magsasalita yan pag gusto mo lang makakwentuhan. Pero isang bagay ang nagustuhan ko kay kumparing pastor. Ang bawat salita niya, matututo ka. Totoo. Hindi kasi siya palabiro. Walang tapon ang bawat salita niya. Ang kanyang pangungumusta at simpleng pagbibigay hamon, hindi matatapon. Matatandaan mo sa isip at matatandaan mo sa puso. Iyan siya. Ngayon, tayo mga Pinoy, kultura natin, mapagbalat kayo. Habang nabubuhay, ang yabang-yabang, ang sama-sama, di ba? Pag namatay, ay mabait din naman siya. Ganyan tayo mga Pinoy. Lahat pinag-uusapan yung kabaitan pag namatay na. Pero ito ang titiyakin ko. Ano man ang ibabato nyo na mabuti kay Pastor Alex, totoo. Hindi ito kasinungalingan. Pag sinabi niyong na nabubuhay si Pastor Alex, very humble, humble talaga siya. Pag sinabi niyong mabait siya, mabait talaga siya. Pag sinabi niyong matalino siya, matalino talaga siya. Pag sinabi niyong masipag siya at mayroong puso sa ministry, meron po talaga siyang ganung buhay. Ngayon, hindi po ba tayo naiinggit? Na pag tayo naman ang nasa kabaong, ang pinag-uusapan sa atin ay totoo at hindi pawang yabang lang at pagkukunwari ng mga tao. Sa katotohanan, ang dami pa nating mga challenges sa buhay. 2025, nalampasan natin. 2026, January pa lang ngayon. Ang Pastor Alex, tinapos na ni Lord at kinuha na siya. Mas masaya siya kung tutusin kaysa sa atin. Tama? Tayo nabubuhay, tatanda pa, kukulubot pa ang balat,
magkakasakit pa, ang dami pang problemang magaganap. Pastor Alex, masaya na siya. Sobrang saya niya. Kaaliwan ng mga anghel, sa presensya ng Diyos, sobrang saya niya. At isang bagay na kinaiinggitan naman natin, na kung kaya lang pwede nga ba, nakunin na tayo ni Lord. Mas kaiinggitan nating mapangyari sa hirap ng pwede pa nating daanan kumpara sa tinapos na hamon ni Pastor Alex sa harap ng ating Panginoon. So please, once and for all, ang Biblia ay nagsabing itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Pero pagkatapos nun, meron tayong kabilang buhay. Either or, hell or heaven. Pag dinenounce mo, hell. Pag inaccept mo, heaven. So please, once and for all, believe that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, salamat po kay kumpare, Pastor Alex. Naging mabuti siyang kaibigan, mabuting kumpare. Walang halos maibatong pinta sa kanya sa pagkakilala ko sa kanya at ng aking pamilya. Salamat, tumayo siyang ninong ng isa kong anak. At salamat sa mga makabuluhang mga salita na binibitawan niya tuwing kami ay nag-uusap. Salamat din at naging bahagi siya sa 2 taong pagdiriwang ng iglesyang ipinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat sa ngiti, sa panahong nakasalo sa pagkain, sa panahong narinig namin umawit, at narinig at nasubaybayan sa kanyang mga YouTube channel ang iba't ibang mensaheng nagdadala ng tunay na mensahe. Ang nasa likod ko ay katawan lupa. Maaagnas, mabubulok, magiging buto, maglalaho. Pero ang tunay na Pastor Alex, na iyong anak, na totoo, kapiling mo na. At nagkakaroon kami ng banal na inggit. Sapagkat alam naming sa langit, wala nang gutom, wala nang iyak, wala nang dalamhati. Ang lahat sa kalangitan, araw at gabi, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kami na naiwan dito sa lupa, na marami pang mga challenges na haharapin. Kung paanong natapos ni Pastor Alex ng mayroong tamang katuwiran at kabanalan, mapangyari nawa na sundan namin ang buhay ng pastor na ito sa aming pakikipagbaka. Hindi siya sumuko, ni hindi dumaing, ni hindi mareklamo. Tuloy-tuloy lang ang paglilingkod. Nawa ang halimbawang iyon ay masundan namin. Sapagkat tunay naging inspirasyon ang buhay ng pastor namin ito sa amin. Salamat po. At alam ko na hindi lang limitado ang komunikasyon, pero hindi ang kanyang mga miyembro, hindi ang kanyang mga anak sa pananampalataya. Mas malalim ang patotoo na pwede nilang patotohanan sa buhay ng aming Pastor Alex. Thank you, Lord. Thank you, Lord talaga. Salamat po. Hindi kami hopeless, hindi kami bigo, hindi kami pansamantala lang dito sa mundong ito na parang wala lang. Salamat may langit. Salamat may buhay na walang hanggan. Salamat merong sasalubong sa amin sa kabilang buhay. Ang amin lang pong panalangin, once and for all, sana totoo na kami. Walang halong biro, walang halong kahipokrituhan. Ang pananampalataya namin sa iyo ay isang katotohanan. At kung ano man ang aming mga patotoo, ito ay katotohanan ng tunay na pananampalataya at pananalig sa iyo. Salamat po ng marami. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Kasama na po ang pananalangin ng iyong pag-iingat hanggang madala namin at masubaybayan namin sa huling hantungan ang labi
ng aming minamahal na Pastor Alex. Purihin ka po sa gabing ito, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Bago po tayo umawit, ng handog para sa gabing ito. Ilang years pong nag-serve si Pastor Alex sa church? 37 years. Wow, praise God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Alex? Alam niyo po, ang 37 years na yun ay hindi biro. Maraming heartache, maraming pain, may joy, and I know may peace. Yung aming pong handog na aawitin ngayon ay tinatawag po naming pastor song. Kasi yung awit po, yung unang parte, ang nagsasalita po doon ay ang Panginoon. Sabi doon, tinawag kita sa iyong pangalan. Ito po ay encouragement din para sa mga leaders na naririto, mga pastors or mga naglilingkod sa Panginoon. Mapalad po tayo kasi tinawag tayo ng Diyos sa ating pangalan. Alam na alam ng Diyos ang ating pangalan. Amen? Sino po dito tinawag ng Diyos magsabi ng Amen? Amen. Hindi lang ikaw tinawag, pinili ka pa. Parang si Pastor Alex, tinawag, pinili. And then dun po sa part 2 ng song, ipa-flash mamaya, is yung tugon naman ng isang lingkod sa Panginoon. Tinawag mo ako sa aking pangalan. Sinasabi doon na, kilalang kilala mo ako. Alam na alam mo ako. Kaya, ito pong awit na to ay nawa, hindi na para sa kanya, kundi para po sa mga leaders na naiwan. Tinawag po tayo sa ating pangalan, alam na alam ng Lord lahat po ng ating pinagdadaanan. Amen? Sige po, tayo po umawit. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin, para sa akin. Huwag mangamba, ako'y kasama. Matapos man ang sandaigdigan, hindi kita iiwan. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dadalhin kita sa pastulan, at do'y pagpapalain. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dahil mahal ka sa akin. Minsan pa, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin, para sa akin. Huwag mangamba, ako'y kasama. Matapos man ang sandaigdigan, hindi kita iiwan. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dadalhin kita sa pastulan, at do'y pagpapalain. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dahil mahal ka sa akin. ito naman po ang tugon ng isang lingkod ng Panginoon. Tinawag mo ako sa aking pangalan. Pinili mo mula sa karamihan. Ang buhay ko'y pinatawan sa kasalanan, at
lubusan. Kaya naman ang buhay ko sa'yo'y aalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsamba't papuri sa'yo ibibigay. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. Kaya naman ang buhay ko'y sa'yo'y aalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsamba't papuri sa'yo ibibigay. Oh Lord, Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. minsan pa, salamat Panginoon. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. For sure po, nung nabubuhay si Pastor Alex, yan din yung kanyang panalangin sa Panginoon. Salamat Lord, tinawag mo ako. Salamat kasi 36 years nakapaglingkod siya sa Panginoon. 37 years Amen. na nakapaglingkod siya sa Panginoon. I hope na encourage po kayo, lalo yung mga leaders ng church na magpatuloy po sa Panginoon. Praise God! Amen. Praise the Lord. Napaka ganda po ng mensahe ng awitin na iyon. Nawa po'y na-encourage nga ang bawat isa. Siyempre po, dahil nandito rin po tayo upang magbigay po ng ilang mga alaala po natin sa ating mahal na Pastor Alex. Kaya po, may mga tao po na nais na magbigay po or magsalita ng kanilang mensahe para po kay Pastor Alex. So, unahin po natin, meron po tayong isang naging anak din po ni Pastor spiritually. Ito po ay aking kapatid. Siya po ay si Sister Heidi Manalo. So, ito po ang kanyang mensahe para kay Pastor. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Isinulat ko po yung mga gusto kong sabihin sa gabing ito para hindi po ako humaba. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay nalulungkot dahil sa hindi inaasahang pagkawala ng ating mahal na Pastor Alex. At para alalahanin din po ang isang buhay na nagkaroon ng malaking contribution sa ating mga buhay. At isa po ako, kasama ang aking mga kapatid, na buhay na patotoo kung paano ang isang Pastor Alex ay inalagaan kami, minahal, inalalayan, at iningatan sa aming spiritual growth and journey sa kanilang iglesia. Maluwag po kaming tinanggap ni Pastor Alex sa kanilang iglesia kasama ang mga leaders and members nila nung mga panahon na kailangan kaming iwan nila mama at papa para gawin yung ministry nila sa ibang lugar. It's been more than 10 years, I think, na nagstay kami sa kanilang church. Pero despite that, nung time na kukunin na kami nila mama at papa, never nagbago yung tingin sa amin ni Pastor Alex. Never nagbago yung tingin sa amin ng mga leaders and members ng church nila. Kaya sobrang grateful kami
At nung time na nagpapaalam na kami kay Pastor Alex, ramdam namin yung saya niya at suporta. Kasi alam ko na sigurado siya na ibabalik niya kami kay Mama at Papa nang hinog na. At isa kami sa masasabi kong bunga ng alagang Pastor Alex. Nung time na naghiwalay kami nung first long time boyfriend ko, nag-chika-chika ako sa kanya. Taimtim siyang nakikinig sa mga chismis ko, napapangiti. Pero sa lahat ng naging payo niya sa akin, isa lang yung naalala ko. Ang sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Marami pa diyang iba. Magpatuloy ka lang, manalangin ka lang. Mahal ka ng Diyos. So I did. Then after 3 years, balik ako ng Pilipinas. Kinamusta niya ako. Sabi ko, Pastor Alex, may boyfriend na ako. Magpapakasal na rin ako. After 2 years, pag-uwi ko ulit ng Pilipinas. Sabi, ngiti siya. Sabi niya, oh talaga? Sabi niya, sabi ko sa'yo eh. Tapos sabi ko, kukunin ko pa siyang ninong. Si Pastor Alex po ay sobrang mapagmahal at napaka-considerate. He gave his heart so freely. He is even our steady support in times of sorrow and our great cheerer as well in times of our success and joy. Mahal na mahal ka po namin, Pastor Alex. Lahat ng mga ginawa mo sa buhay ko, sa buhay namin magkakapatid, yung bawat suporta, pag-aalaga, hindi po mawawala yun. Yung bawat ngiti mo, pagtawa mo, hindi po namin makakalimutan yun. Malayo man po ako, pero asahan niyo po na babaunin ko po lahat ng mga itinuro mo sa akin at sa aming magkakapatid. Maraming salamat po sa buhay mo, Pastor Alex. Salamat sa Lord dahil isa kang naging part ng buhay spiritual ko at naming magkakapatid. Salamat po. Grabe, iba po talaga yung impact ni Pastor Alex sa amin pong magkakapatid. Yan. Meron pa pong isa po pong nais na magbigay ng kanyang mensahe po para kay Pastor. Isa rin po ito sa mga kapatid ko po. Tawagin ko po si Sister Hannah Manalo po. Good evening po. Isa po ako sa inaanak ni Pastor Alex. Hi, Ninong. Ngayon hindi ko na nakita. Hindi ko alam sabihin ko sa'yo. Okay lang po ba English to? Naalala ko lang po yung sinabi ni Ate Hazel na sinugod si Pastor Alex ng linggo ng gabi. Tapos sabi niya, tinubuan na po. Ay, lalagyan siya ng tubo. So parang feeling ko, ito na ba yun? Pero nagkaroon pa rin ako ng hope kasi pinagdasal namin siya kinagabihan. Then kinabukasan, natutulog ako. Mga bandang saktong 5:00, bigla siyang dumating sa panaginip ko. So di ko alam bakit siya nandun. Tapos, parang di siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin. And then, biglang sabi ni Ate Harlen, bigla siya pumasok sa kwarto na, wala na si PA. Nagising ako. So, yun na pala yung sign na nagpapaalam na pala sa akin si Ninong. And Ninong, ito yung letter ko para sa'yo. So, hi, Ninong. Today, we gather in the presence of God to commend the soul of my Ninong to His loving mercy.
So while our hearts are filled with sorrow, we also come with faith, trusting in God's promise of eternal life. So, my ninong Pastor Alex was an instrument of God in welcoming us into the church. So he stood beside me at my baptism, accepting the sacred responsibility of guiding and protecting my faith. He fulfilled the promise faithfully, not only through words, but through his life. Through his patience, kindness, and quiet example, he helped me believe in God and grow closer to him. He became more than a ninong. He became a spiritual father to us. He guided us with wisdom, loved us without condition, and reminded us to trust in God during moments of doubt and weakness. His life reflected a faith that was lived daily in humility, service, and love. We are especially grateful to God for the blessing He gave us last year. The chance to meet one last time, the moment was a grace. It was a gift from the Lord, allowing us to share love, gratitude, and a final blessing that we will carry in our hearts forever. As we say goodbye today, we do so with hope. We believe that he has completed his journey here on earth and has returned to the Father whom he faithfully served. May he now rest in eternal peace, embraced by God's everlasting love. So thank you, Lord, for the life of Pastor Alex. Thank you for using him to lead us closer to you, and his faith and love will continue to live in our hearts. Thank you po. Amen. Praise God. Di ko alam kung naiiyak ako sa mensahe mo o dahil English yung mensahe mo. Hindi, joke lang. Yan. Anyway, sabi ko po sa inyo, medyo madami po kami magkakapatid, no? Kaya talaga yung impact ni Pastor. So, meron pa po ako isa po pong kapatid. Yan. Si Sister Helen Manalo. Yan. Na magsasabi din po ng kanyang mensahe kay Pastor Alex. Bali, ako po yung magta-translate nung ano. nung ano niya. Sinabi niya yan. So, yan po. Good evening po sa bawat isa. Yan. Medyo nahirapan po akong ilagay or isulat yung gusto ko pong sabihin kay Pastor. Simula po kahapon, ang dami ko pong realization na sobrang palad po namin na nakilala namin si Pastor Alex. Lalo na po pagdating sa spiritual po naming buhay. So gusto ko pong magpasalamat kay Pastor Alex sa lahat po ng magagandang bagay na ginawa niya para sa aming pamilya. Hindi man po kami ganun laging nagko-contact, pero iba po yung impact ni Pastor Alex sa buhay po naming magkakapatid. Sa totoo lang po talaga. Hindi lamang po siya naging pastor sa amin, kundi naging isang ama rin po siya. Sa mga panahon na yung mga magulang po namin ay nasa misyon sa ibang lugar. So naging tahanan po talaga namin yung DWCA or yung SWCC. Ngayon. So gusto ko po magpasalamat kay Pastor Alex sa buong pusong pagtanggap niya po sa amin. Sa amin pong magkakapatid. Simula pa po nung bata pa kami. Yan, alam po yan nila. Bata pa kami noon. Sila Hannah Heart, bata pa. Yan. Yung Divine Will na ngayon po ay SWCC ay nagsilbi na pangalawang tahanan po namin. Dahil po sa pagtanggap at pagmamahal sa amin ni Pastor, sa amin po magkakapatid, lalo po namin natutunan kung paano lalong magpagamit sa Panginoon. Naging matibay po itong pundasyon, kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin po kaming naglilingkod at nagpapagamit sa Panginoon. Si Pastor Alex po, isa pong malinaw na halimbawa ng isang pastor na generous, caring, and humble. Totoo po yan, yung sinabi po ni Papa at ng mga kapatid ko. Sa totoo lang po, marami po akong realization nang nawala po si Pastor. Sabi ko, lalo ko pong napagtanto
kung gaano po kami pinagpala na magkaroon ng isang pastor na matyagang nag-aalaga at gumagabay po sa atin spiritually. Isang pastor po na may tuturing nating mentor at takbuhan sa tuwing tayo po ay may pinagdaraanan. Sobrang palad po natin na meron po tayong pastor na malalapitan. Bagamat po yung buhay po natin, bagamat po ang ating po mga buhay ay may hangganan po. Naniniwala po ako ng bawat araw na ibinigay po ng Panginoon sa ating pong pastor ay ginamit niya. Nang merong pong layunin at merong pong katapatan po sa ating pong Panginoon. Alam naman po natin yan. And last year po, meron po akong isang naging devotion. Galing po siya sa awit 139 verse 16. Sabi po dito, ang aking mga araw ay iyong itinakda. Ang haba ng aking buhay ay alam mo. Nung nabasa ko po yung salitang yon, doon po ako nagkaroon ng realization na yung buhay po natin maikli lang. Pero paano po natin gagamitin yung buhay po natin para po sa Panginoon? Katulad po nung ginawa po ni Pastor Alex. Kung tutuusin po ang buhay po natin, sabi rin po sa Bible, hanggang 60, 70, mapalad na po tayo kung aabot po tayo ng 80. Pero yung bawat araw po ng buhay natin, paano po natin yung gagamitin para po sa ating pong Panginoon? So ang buhay po ni Pastor Alex ay naging pagpapala po at inspirasyon po, hindi lang po sa amin, kundi po para po sa ating lahat. Lalo na po sa amin na inalagaan po niya at minahal niya for over 10 years po. So, pinanood ko po yung huling message po ni Pastor Alex last year. Sabi po niya, kahit anong mangyari, mabuti ang Diyos. Sabi niya po, di ba po, mabiyaya ang Diyos. Tapat ang Diyos at totoo ang kanyang mga salita. Kasama na po ni Pastor Alex yung light of this world, ang ating pong Panginoon. Wala na po siyang pangamba, wala na ring sakit. At sabi niya rin po sa pagtungtong ng bagong taon, tumingin lang tayo sa Panginoon. At alam kong ipagkakatiwala mo din sa Panginoon ng 2026 mo. Ganon din po yung ginawa ng ating pong Pastor Alex. Hindi man po siya umabot ng buong isang taon, pero ipinagkatiwala niya pa rin po yung 2026 niya para po sa ating Panginoon. So, Pastor Alex, maraming salamat po sa halos isang dekadang pag-aaruga, paggabay at walang sawang pagsubaybay sa amin hanggang sa aming paglaki. Ang inyong pamana ng pananampalataya ay mananatili po sa puso ng bawat sa aming magkakapatid, magpakailanman. Maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. Ayan. Praise God. Ayan. Siyempre po, bukod po sa aming magkakapatid, may mga nagmamahal pa rin po kay Pastor Alex na nais po magbigay ng mensahe po sa kanya sa gabing ito. Tinatawagan ko po si Sister Eva Tibayan po. Ayan. Magandang gabi sa ating lahat. At di ko alam kung lungkot o saya yung mararamdaman ko. Kasi di ko kalain na sa ganitong pagkakataon, saka ko makikita lahat yung mga kapatiran natin nung araw hanggang sa ngayon na nandito, present para magpahayag ng pagmamahal kay Pastor Alex. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Naging encouragement kayo lahat para sa akin. At lalo-lalo na kay Pastor Alex. Hindi lang siya pastor na nagturo sa atin spiritually, naging kaibigan din namin siya. Bagaman hindi kami nalayo na kami dahil medyo naiba yung mga churches namin, pero malimit pa rin kami magkita. At pag nagkita kami, parang close na close kami, miss na miss namin si Pastor Alex. Kasi hindi lang siya pastor, hindi lang siya yung spiritual father na kapareho ng naririnig natin talagang
kundi isang kaibigan. Isang kaibigan na nakikinig sa mga problema, isang kaibigan na nagpapayo. At hindi namin makakalimutan, Pastor, hindi namin makikalimutan yung mga message mo na narinig namin. Punong-puno talaga ng pagpapala, paghahanda para maibigay sa amin yung the best na pwede niyang ibigay, yung mga aral na itinuro niya sa amin, na pagkatapos naming marinig, na be-bless kaming lahat. Walang magsasabing hindi na bless. Kundi, wala akong masasabi, kundi talagang maraming salamat sa iyo, Pastor Alex. Maraming salamat sa iyong buhay na hindi nasayang. Kahit sandali, hindi nasayang yun. At alam ko, nalulungkot kami, hindi ka na namin makikita. Pero alam namin, masaya kami, sa puso namin, masaya pa rin kami. At alam namin na mas masaya ka dahil sinabi ng Panginoon, "Welcome, my good and faithful servant." Yun lang naman yung dapat nating marinig sa Panginoon. Di ba? Sabihin, "My good and faithful servant," na naginawa ni Pastor. Hindi siya nagkaroon ng anak biologically. Pero ang dami niyang naging anak spiritually. Kaya, hindi ka namin malilimutan, Pastor. Maraming salamat sa buhay mo. Maiksi lang yun para sa amin. Sana makasama ka pa namin sana, pero tinawag ka na ni Lord. Ka na, sabi niya mag-enjoy ka na rito sa heaven. Kaya maraming salamat po, Pastor. Thank you po, Sister Eva. And praise God. Ayan. Isa din po sa mga naging kaibigan at kapatid po ni Pastor Alex, nais pa rin po magbigay ng mensahe sa kanya. So, tinatawagan ko po si Brother Roger Rosal. Wala kong talagang handang sasabihin dahil nga lumapit sa akin si Sister Mylene at kung pwedeng magbigay ako ng eulogy. Pero hindi ko naman kailangang ihanda ang sasabihin ko dahil kilala ko ang aking bayaw, matagal na. At una ko siyang nakilala nung siya ay 18 taong gulang at ang kapatid kong si Sally ay 19, siguro, mga 19. At hindi pa siya pastor. At balak palag diyang pumunta sa Bethel. Bethel ba yun? O para, dahil nakakilala sila. Ewan ko kung kilala niyo si Pastor Irving de Mesa. Okay, doon sila yata nagkakilala ng kapatid kong si Sally. Gaya nung mga nagsabi, marami talagang nabigla. Lalo na kaming dalawa ng misis ko. Ayun ang misis ko. Kasi, si Pastor Alex, well, hindi ko naman siya talaga tinatawag dahil bayaw ko siya. Lagi ang tawag ko lang at saka bata siya sa amin ng 3-4 na taon yata. Ang tanda ko sa kanya. Just plain Alex lang ang ano ko dahil private lang ang yung yung aming pakikitungo sa kanya. Di ba? Kaya kalimitan hindi ko siya tinatawag na Pastor Alex lang. Pero dahil alam kong pastor siya, kaya pwede kong tawagin siya ngayon na si Pastor Alex. Alam naman ng bayaw ko yan. Katatapos ng Pasko yun man, nung nakausap natin siya bago siya pumasok sa ospital, kasi tuwing umuwi kami ng misis ko, nagbabakasyon dito, laging meron kaming 1-2 araw, kahit minsan 5-6 na buwan kaming tumitigil dito sa Pilipinas, pero nagkikita lang kami lagi ni Alex. Pero private lang kami, kalimitan kami 3 lang ng misis ko. Lumalabas kami, kumakain kami, magkakwentuhan kami. Kaya laging meron kaming contact kahit na minsan o 2 beses lang sa loob ng 5 buwan pa kami nandito. Pero lagi kami nagchat-chat sa Messenger. Kaya nagulat kami dahil nung kausap ko siya, mga 2 or 3 days after Christmas, right? Wala akong napansin na medyo masama na pala ang pakiramdam niya. Di ba, sino ba yung nando sa ospital noong si Monmon, di ba?
Monmon ba yun? Okay, di ba? Kaya nagulat kami. Dahil sa, medyo tinanong ko siya, Monmon, bakit hindi niya binanggit sa akin na medyo masama na pala ang pakiramdam niya. Di ba? Ganun talaga si Alex eh. Hindi siya masalita. Tsaka hanggat maaari kinikip niya sa kanyang sarili. Ayan, medyo medyo sabi ko, bakit di mo sinabi sa akin na masama na pala? At saka matagal na pala noon. Kaya natutuwa naman ako dahil lumabas siya sa ospital. Di ba mo? Ngayon, nung lumabas siya sa ospital, nakausap ko siya 2 days bago siya namatay. Pero this time, by chat lang. Sa chat lang namin. Kaya nagchat-chat siya sa akin, tinanong ko sa kanya, kanuno na ang kanyang pakiramdam. Dahil worried ako. Dahil puso di ba? Ngayon, ang sabi nga niya sa akin, yung kanyang 2D echo, di ba? Lumabas ang 2D echo niya, pinapaliwanag niya sa kasi pang laging private ang namin Ngayon, ang sinasabi niya, parang medyo minakita yata na oobserbahan kung kailangan niyang mag-undergo ng angiogram. Kaya, tapos tinanong ko siya, Lex, yung pakiramdam mo nung bago ko pumasok sa ospital, lagay natin yung worst, nasa 10 ka, yung worst. Nasaan ka na ngayon, di ba? Kaya ako nagulat Sabi niya sa akin, siguro kuya, mga 3 na lang out of 10. Magiging 0 na, na okay na siya. Kaya tuwan-tuwa kami ng misis ko. Well, that's a good sign. Maaring hindi mo na kailangan mag-undergo ng angiogram, di ba? Tapos binigay niya sa akin yung mga gamot na binigay sa kanya dahil alam niya palabas ako, especially medical. Kuya, ito yung binigay sa akin gamot. Ano ba to, di ba? Ngayon, nalaman ko 2 vitamins, tapos isang antibiotic. Wala namang binigay tungkol sa kanya. Kaya noong nalaman namin na may nangyari sa kanya, talagang, wow! Gulat na gulat kami ng misis ko. Dahil hindi ko akalain na biglang-biglang magiging ganon. Kaya napakalungkot ng nangyari. Pero alam ko naman na masaya na rin siya. Sapagkat nakita na sila ng aking kapatid. Magkasama na sila, nakatingin sila ngayon sa langit, di ba? At masaya siya dahil nagtatipon-tipon tayo. Kaya alam ko na, hindi ko naman pwedeng sabihin na medyo may kinikilangan sa Panginoong Jesus. Sabi ko sa misis ko, mas malakas na tayo ngayon. 2 na, yung kapatid ko at saka si Pastor Alex. Kaya sabi ko, minsan, nung isang araw sabi ko, Lex, pagdating mo sa taas malakas na kami kay Kristo ngayon dahil nandiyan kayong 2. Pero alam ko naman na biro ko lang yun dahil walang kinikilingin ng ating Panginoon. Paano ko ba sasabihin yung iba kong alaala tungkol kay Alex? Ang magandang alaala ko tungkol kay Alex noong siya nanliligaw pa lang sa aking kapatid. Noong siya nanliligaw pa lang sa aking kapatid, kasi si Alex mahiyaing masyado. At saka medyo jittery siya minsan pag di ba? Ngayon, pagdadating ako galing ng koleyo at nagsasaulog, pagbaba ko sa tricycle, minsan yung kapatid ko at saka siya, naandun sa terrace ng bahay namin, nag-uusap sila. Minsan malapit silang parehas, nagtatawanan. Pero oras na bumaba ako ng tricycle at nakita niya ako, nanginginig yan. Ano yan? Agad. Hindi napapansin ko. Siyempre, naintindihan ko naman yun, di ba? Dahil magdidistansya na siya sa kapatid ko. Tapos, pinababayaan ko lang. Tapos isang beses, lagi niyang medyo parang nanginginig siya na hindi ko maintindihan. Kinausap ko siya. Sabi ko, anong pangalan mo? Sabi ko, di ba? Alex po. Sabi niya. Ngayon, lalo siya nakakit ulit. Tapos sabi niya, Kuya, huwag mo yan dahil lalong nervous yun si Alex. Sabi sa akin ng kapatid ko. Sabi ko, hindi. Gusto ko lang malaman kung tapos nalaman ko na ikaw pala ay parehong umaaten kay Pastor de Mesa. Kaya may puntos ka na sa akin. Sabi ko, ngayon, medyo alanganin pa ako sa kanya nung panahon na yon dahil hindi ko talaga siya kilala. Di ba? Pero nagbago ang respeto ko sa kanya sa isang pangyayari. Ang tatay namin ni Sally ay merchant marine. Ngayon, noong panahon na yon, merong pagkakataon na kailangan namin gumawa ng sulat para ipadala doon sa kumpanya ng tatay ko sa Merchant Marine.
Ngayon gusto ng nanay ko na isulat ko dahil mahusay din naman akong sumulat, di ba? Mahusay akong, pero may pupuntahan ako nung araw na yun. Sabi ko, Nay, hindi ko magagawa kaagad. Kailangan kong tuunan yan kasi maganda kailangan isulat ko dyan para paniwalaan ng kumpanya ng tatay ang mga sasabihin ko dahil ikaklarify yung isang bagay na makakaapekto sa employment ng tatay ko. Biglang lumapit sa akin si Sally. Kuya, kung may ginagawa ka, si Alex na lang ang pasusulatin. No? Siya susulat? Sabi ko, marunong mo sumulat yan. Sabi ko, kuya, siya na lang. Di ba basahin mo bago kung may pupuntahan ka. Pero kung ayaw mo, okay, hintayin ka namin. Pero, hindi, Jer, kailangan na namin isulat yan, sabi ng nanay ko. Sabi ko, kaya mo ba talaga isulat to? O sige, kausapin mo si Sally at saka nanay ko at para malaman mo kung anong dapat i-form doon sa sulat na yon. Sa madaling salita, naisulat niya. Dumating ako ngayon ng hapon, gabi. Binasa ko, wow, ang ganda ng pagkakasulat. Sabi ko, hindi ko in-accept dahil na nasasaktan ng ego ko. Dahil sabi ko, mas mahusay ang mga vocabularyong ginamit niya. Well, pareho yung thought ng isusulat namin, pero may mga ginamit siyang words na minsan medyo napabilib ako. Sabi ko, wow, ganda. Pati grammar, lahat pala. And then mahusay din ako sa grammar. Sabi ko sa kanya, lumapit ako. Alex pangalan mo, di ba? Oo. Ikaw ba talaga sumulat dito? Sa bagay, wala pang AI noon eh, di ba? Kaya ano yung tawag nila? Ano yun? Chat GPT. Wala pa naman noon. Talagang, kuya, talaga si Alex yan. Wow, inakbayan ko siya. Husay mo pala. Sabi ko sa kanya, susunod pag meron pala akong mga essay, tutulungan mo ako. Doon. Kaya nangyari ngayon, nag-iba yung tingin ko sa kanya. Tumaas. Sabi ko, wow, meron pala mas magaling sa akin. Di ba? Sa magsusulat. Kaya naging magkaibigan kami ni Alex. Parang yun. Ang kaibahan din namin kay Alex, sa inyo, pag kami nag-uusap na magbayaw, kalimitan hindi spiritual ang pinag-uusapan namin. Alam ko na pastor siya, alam niya, si Kristiyano din ako. Pero kalimitan, ewan ko kung alam nyo, si Alex mahilig sa politics, especially US politics, okay? Mahilig siya sa mga military advancement. Lalo sa akin, I'm a retired US Navy, di ba? Kung ano yung mga bagong advancement. Lagi niyang tinatanong ako niyan. Bigyan ko kayo ng example. Sasabihin niya sa akin, Kuya, palagay mo kaya pag naggera ang China at saka US, may pag-asang matalo ng China ang US. Ganyan ang mga tanong niya sa akin. Anong opinion mo? Siyempre, dahil alam niyang US military ako, di ba? Binibigay ko sa kanya. Tapos minsan, ang huling tanong niya sa akin, Kuya, minsan tinetext niya ako, binomba daw ni Trump ang Iran na gamit yung bomba ng nakakapag-penetrate sa bunker na up to 200 to 300 feet below the ground kahit makapal ng simento. May pinaliwanag ko rin sa kanya yung tungkol doon. Kaya, tapos isang tanong niya sa akin, Kuya, bakit gustong-gusto niyo si Trump? Di ba? Samantalang naririnig ko sa TV, ang mga negative ang sinasabi sa kanya, hindi magandang tao yan. Bakit gusto niyo si Trump? Pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, kasi si Trump, kako-Republican. Ang Republican conservative. Ngayon, ang conservative, karamihan, evangelical Christians. Hindi sila naniniwala sa same-sex marriage. Hindi sila naniniwala sa ano ba tawag, abortion. Di ba? So, nangangahulugan. Sabi ko, Lex, si Trump, hindi talagang tunay na konserbatibo na sana sa isip mo. Pero sa 10 paniniwala ko, values ko bilang Kristiyano, 7 doon ang pinaniniwalaan ni President Trump, kako. Kaya masasabi ko lang sa iyo, kung ikaw ay pupunta sa Amerika, kako, maniwala ka sa akin, Trump din ang iboboto mo. Kung hindi ka tunay na Kristiyano. Dahil ang mga liberal na sa kabila, di ba? Kalimitan taliwas sa ating paniniwala bilang Kristiyano. Marami sa kanila hindi naniniwala sa Diyos na tinatanggal ang prayer sa school, pwedeng mag-asawa ang mga, kaya si Trump sinabi niya, there are only 2 genders, man and a woman. Pero bukod lang na doon yun. Kaya yung kaibahan lang talaga sa pakikipagtungo ko kay Pastor Alex, sa pakikitungo niyo sa kanya, dahil bayaw ko siya at nakakapag-usap kami ng mga bagay na
maaring walang kinalaman din sa Bible. Pero paminsan, yung katulad nung kay Trump sa paliwanag ko. At saka nagtatanong siya sa akin kung bakit daw paano daw ano ba tawag nito, yung pagpipili ng presidente ng Amerika, bakit hindi popular vote, pinapaliwanag ko rin sa kanya, pati mga kung ano sa sports. Kaya mamimiss ko si Alex dahil nga sa tuwing uuwi ako, laging nag-uusap kami ng mga kung ano-anong bagay na maaring walang kinalaman sa kanyang pagiging pastor, pero masaya siya dahil mahilig din siyang magsaliksik ng mga bagay na makakapag-increase ng knowledge niya sa ibang bagay bukod sa Biblia, na alam naman niyang pareho kaming Kristiyano. In fact, kami ng misis ko, meron kaming noong YouTube channel, na travel channel, na hindi ko na ginagawa ngayon, pero nasa YouTube, nakasama namin si Alex, kaming tatlo, kumain kami sa, alam niyo yung Salakot? Ayun, sa Salakot, na kung gusto niyo mapanood, yung YouTube na yun, it's not for, walang kinalaman nyo, I'm not for after the money, hindi yung po monetization, ginagawa ko lang sa family and friends. Kaya makikita nyo na kung ang pangalan ng YouTube na yun, hindi na kami nag-YouTube ngayon. Dahil nga lagi kami napaka-copyright. Ngayon, nung nakasama namin si Alex, kaming tatlo lang ng misis ko, I think ang title nung parang Salakot Restaurant, ako na remember. Pero yung YouTube channel namin ay Laboy Pinoy, dahil travel. And then makikita nyo nakasama namin tatlo siya, kaming tatlo, at makikita nyo yung konting mga biroan namin doon na talagang kami-kami lang. Masyadong mahaba na yung sinasabi ko, pero maraming salamat at alam ko Bayaw, na maligaya ka na ngayon at kasama kayo ng aking kapatid. Kaya sa gabing ito, kahit medyo na masama yung loob ko at wala sa amin ng aming bayaw, pero naniniwala ko na maligaya na siya sa mga oras na to at magkapiling na sila ng aking kapatid. Bayaw, so long until we see each other again. Praise the Lord. Praise God. Amen. Yan. Dami po natin natutunan tungkol kay Pastor Alex. Yan. Sa pinakahuli po, isa pa rin pong malapit na kaibigan po ni Pastor Alex at kapatid sa pananampalataya ang magsasalita po para sa kanya. Tinatawagan ko po si Reverend L. Ben Rodriguez po. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa ating pastor, sa bawat isa na nakikidalamhati ngayong gabi. Personally, ako po ay nabigla ng ang Pastor Alex ay nakita ko, may nag-message yata sa akin na pumanaw. Sabi ko, hindi ko sukat akalain dahil alam ko malakas si Pastor Alex no? Nagpastor po ako dito sa Bacoor and then Kawit. Lagi nila akong ini-invite. Coffee tayo sa SM dahil lagi kami nakikita dyan. Mga magkakasamang pastor. At natutuwa naman ako, bagamat I'm very busy sa tungkulin sa church, mas lalo na po sa national office, hindi po ako nakakasama, basta makikita na lang kami, kamustahan, ganyan. But, yun nga, no, nalungkot po ako, pero sa pagkakakilala ko po sa Pastor Alex, ay napakabuti niyang lingkod ng ating Diyos. Yung kababaang loob, nakikita mo sa Kanya. No? Hindi siya, ganun ko siya nilalarawan ang Pastor Alex. Ang salita ng Diyos ay may kalakip na pangako na sinabi niya sa Revelation chapter 14, verse 13.
At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, mapalad sa Tagalog, blessed ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Pwede na po ako hindi magsalita dahil sa testimony ng bawat isa sa atin sapat-sapat na po Ngunit bilang kamanggagawa, lingkod din ng Diyos, ay nais ko pong sabihin, from the human point of view, ang kamatayan tila nakakatakot. Terrible, no? Dreadful. Ang kamatayan defeating. Ang kamatayan devastating. Demoralizing, disturbing. However, from the God's point of view, ang sabi niya doon sa talata, blessed. Pastor Alex, you are blessed. Pastor Alex, you are happy now. Pastor Alex, you are to be congratulated. And Pastor Alex, you are fortunate. Why? Dahil kasama niya na ang ating Creator ngayon. Yung kanyang naramdamang pain, yung hirap sa karamdaman, maaring tiniis niya, ngunit ngayon, nakikita niya ng mukhaan ang ating tagapagligtas. Kagaya ng sinabi ni Pastor sa kanyang mensahe. So purihin ang buhay ng ating minamahal na Pastor Alex. No, dapat po nating palakpakan ng malakas ang lingkod ng ating Diyos. Ang ating Pastor Alex. So sa gabing ito, nais ko pong katawanin ang leadership ng Yemilip sa pangunguna po ng Consistory of Elders. Ako po bilang Consistory of Elders ay kakatawanin ko po ito. Kasama ko pong mga pastor, kasama ko po ang District Superintendent ng Cavite, ang DS Roberto Bacani, ang Pastor Ferdy Mangalubnan, na nagpapastor sa Binakayan Yemilip Church, ang Pastor Richard Bordones, na isa sa malapit sa puso ng Pastor Alex dahil dati magkakasama sila sa Bethel, tama? No? At kasama po natin pati ang kanyang may bahay. So, ang pakikisandamdamin nito sa pagpanaw ng ating minamahal na pastor. Gayun din, nais kong ipaabot ang sa aking maliit na pamilya. Isa lang ang anak ko ang pakikisandamdamin, no? Sa pagpanaw po ng Pastor Alex. Mga kapatid, magpatuloy tayo dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang kumuha sa kanyang matapat na lingkod. Sa Diyos ang kapurihan ng lahat ng ito. Sinadya kong hindi banggitin kanina yung pagpapasalamat na yung aking mga anak ay inalagaan kasi gusto ko sa kanila mismo manggaling. Kami pong mag-asawa ay naging itinerant missionary kung saan umiikot ako, Luzon, Visayas, Mindanao, at nadistino po sa malalayong lugar na hindi ko na kayang madala silang lahat kung saan ako naroroon. Yun po ang kwento kung bakit si kumparing Pastor Alex, doon ko inilagak ang aking mga anak. Hindi ko sila inilagak na high school, college. Nilagak ko sila elementary pa lang. Imagine, 10 years, more than 10 years, na nasa pangangalaga ni Pastor Alex ang aking mga anak. Lahat 6 po yan. 6 po yan. Wala pang may asawa, ang iba po'y nag-aaral pa talaga sa kolehiyo. Lumaki na po talaga sila sa divine will. At syempre, salamat din sa mga naging ate at kuya ng aking po mga anak. Ngayon, after po ng pandemic, ito na po yung naging bunga. After ng pandemic, sabi ng aking mga anak, matapos ko silang kunin,
Papa, kaya na namin. Na-train na kami, nahubog na kami, marami na kaming natutunan. Bakit hindi tayo mag-start ng isang ministry na legacy ng ating pamilya? At doon nagsimula ang Jesus Christ, the Heart of Worship International Ministry sa Imus. Kung saan mag-aapat na taon na at kung saan yung pangalawang anniversary namin, si Pastor Alex, ang aming guest speaker. At ipinakita ko sa kanya na, Pastor, ito yung aking pamilya na inilagaan mo. Hindi na sayang yung pagpapagal nyo para sa aming mga anak. Kaya, thank you, Lord, sa buhay ni kumparing Pastor Alex na nagmahal hindi lamang sa isang miyembro ng pamilya, kundi sa buong pamilya. At ang aking may bahay ay very close friend naman ni Ate Sally. Sobrang ang pagmamahalan nitong dalawang ito. At kami ay isa sa sumaksi sa mga challenges ni Ate Sally hanggang kunin ni Lord. Kung merong bumaha ang luha, kami yon. Kung merong nasaktan, nahabag, kami yon. Kaya nung sabihin ng aking anak, Papa, si Pastor Alex nasa ospital, tinubuhan na, nahingi ng prayer. Hindi kami nagdalawang isip, buong pamilya namin agad ay nanalangin, inilaban namin si Pastor Alex. Nagkaroon ng balita, umangat na yung oxygen, pinauwi na yung mga miyembro. Pagdating ng 5 o'clock ng umaga, wala na si Pastor Alex. Baha na naman ang luha sa aming pamilya. So ganun natin siya minahal. Ang akin lang pong challenge sa inyong lahat bago tayo mag-closing, tularan ninyo yung mga namatay na natapos nila ng tama yung kanilang kamatayan. Sabi nga ng isang mangangaral, kung kayo ay susunod sa ehemplo ng nabubuhay, wag sa kanila. Kasi there is always a chance na bumagsak sila. Sundan ninyo ang buhay na may kwento na nagtagumpay at sinabing, I have fought the good fight, I have finished the race. And one of them is Pastor Alex. Pastor Alex. And I pray, pag kami naman at kayo naman, tulad din ng kwentong ito, isa rin kayo sa halimbawang mabibilang na susundan ng mga nabubuhay. Tayo po'y tumayo lahat at tayo po'y manalangin. Napakabuti po ninyo aming Diyos. Napakadami naming natutunan ngayong gabi. Ang paglilingkod sa iyo ng aming pastor ay hindi natapos sa panahon ng nalagutan siya ng hininga. In fact, hanggang ngayong gabing ito, nagme-mensahe pa rin siya para sa amin. Patotoo ng bawat isa, kabi-kabilang pagpapasalamat. Isang mensahe na lumaban siya at tama yung kanyang pinangahawakang isa sa mahal niyang pangako mo, mahal niyang salita mo. I have fought the good fight, I have finished the race. Yes, Lord, totoo po yan. Tinapos po niya talaga ng may tagumpay ang labang ito. At salamat, isa si Pastor Alex sa halimbawang pwede naming sabihin sa mga next generations. Pwede na naming ikwento ang buhay niya. Pwede na naming gawa ng libro ang buhay niya. Sapagkat tama lang, makatuwiran, isang huwaran, at napakagandang pakinggan dito sa lupa na ikaw ay nabuhay, namatay, pero ang ganda-ganda ng kwento na iniwan mo. Thank you, Lord. Thank you sa buhay ng aming pastor, sa aking kumpare, sa kaibigan ng lahat, tatay ng lahat, spiritual advisor ng lahat, at napakaraming buhay ang nakinabang, lumago at tumatag sa buhay ng iyong anak at inyong lingkod, Pastor Alex. Purihin ka po. Nawa po sa mga susunod pang mga gabi at sa mga huling araw na kung saan siya po ay dadalhin na ang kanyang katawang lupa at hindi na namin makikita ang kanyang kahit anong bakas o anino dito, kundi ang alaala na lang na magaganda.
Hindi po kami hihinto tulad niya, hamon sa amin, lumaban at tapusin ang labang ito sa aming pong buhay, aming Panginoon. Kaya Lord, once and for all, makikinig kami, babaguhin namin ang dapat baguhin, iaayos namin ang aming buhay, sapagkat isa po ang katotohanan, there is only one life, and there is also a judgment after death. Thank you, Lord. Marami po salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Makakaupo muna po ang lahat. Sa ngalan po ng pamunuan ng Soul Winners Christian Church, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa nagpaunlak po ngayong gabi, Pastor Harry Manalo, at kasama po ang kanilang church, ang Jesus Christ, the Heart of Worship. So marami pong salamat. At kami rin po ay buong puso nagpapasalamat at sa mga nakasama po nating mga pastors tonight. Maraming salamat po sa inyo, sa mga kaibigan, sa mga nagmamahal po kay Pastor Alex. Kami pong lahat ay nagpapasalamat sa inyo. At para po sa araw ng bukas, magkakaroon po muli tayo ng isang necrological service. Ang maglilid po sa atin bukas ay ang mula po sa Jesus Christ, Jesus the Living Stream, Christian Fellowship kay Pastor Rex Mojica po. Tomorrow po ay magkakaroon po muli tayo ng service from 7 p.m. po ang ating simula. Once again po, sa ngalan muli ng Soul Winners Christian Church, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyong paghahatid ng kagalakan sa puso ng aming mga kapatiran sa aming iglesia. Magandang gabi po sa inyong lahat at magkakaroon po tayo ng kaunting salo-salo para po after po ng service. Magandang gabi po at nga po pala. Para po doon sa, nais po rin namin ipaalam, nagkaroon na po ng final na date ang ating pong libing. Ang libing po, ihahatid po sa huling hantungan si Pastor Alex. Ito po ay sa Saturday. Ang service po natin dito ay 10 a.m. At ang place po nito ay sa Samson Memorial. Yung Rita Samson, tama po ba, Kuya Jun? Rita Samson po doon sa may Imus Boulevard, Alapan, I think. Yan. So, kung nais nyo pong makidalo sa last na sa libing ni Pastor Alex, makita po tayo muli sa Sabado po, alas 7 po, alas 10 ng umaga po, dito sa Samson Memorial Chapel. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat at God bless us all po.